Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan si Kibolok. Kasi meron po siyang ginagawa habang siya po ay nakakulong dyan sa krame, no? At the same time, yung pong kanilang angel of kamatayan, no? Mukhang identified na po, no? Ng PMP. At meron din pong sinabi dito ang mga mambabatas tulad niyang si Brosas at si One Rider Party List Bungalon o ako Bicol Party List pala. Sorry naman po, no. Si Bungalon, no. Matapang itong mga to, ha. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nag-share ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa nag-share ng kanilang mga blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. No, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Isama niyo po sa dalangin ng ating bansa at ang ating pamalaang Marcos. Okay? So eto po, no, mga ilang sandali lang po ito mga kababayan, no. Ilang articles lang po all about Kiboloy at siguro may isa tayong quote card. Okay, unahin natin yung balita sa politiko. Yung sinabi ni Brosas, pure evil. Gabriela demands justice for Kiboloy's victim. Alam nyo naman itong si Gabriela, mga pang-women's po ito, no? Si Brosas. Gabriela Representative Arlene Brosas expressed her unwavering support to the victims of Bulaang Pastor ni Baal na si Kibolok. Alleged abuses, especially those who may still be living in fear and silence. Mamaya, yung itong living in fear and silence, malalaman ninyo. The details about Kibolok's alleged crimes are the work of someone who is pure evil. Kulto nga po kulto yan. Yung sinasabing, ialay mo ang iyong sarili sa akin dahil ako ang daan ninyo papuntang kalangitan. Yung pala, yung kalangitan, yung sarap niyang binibira yung mga minor. Gago. It is a grave injustice that Kibolok has operated with impunity, yung walang kaparusahan, in Mindanao for decades. Kasi po may nag-enable. Sino? Sino ang number one enabler ni Kibolok? Yung Prime Minister ni Baal. Possibly leaving behind a trail of countless victims. Ako po naawa talaga ako dyan, lalo ng kababaihan, mga minor de edad. Kung ako magulang niyan, alam kong ginanyan, tigpasin ko talaga yan. Who had been too terrified to speak out. Sometimes kasi yung mga magulang naman, inaalay na lang kasi nga sa kahirapan ng buhay, konting tulong-tulong, pero hindi nila alam. Nag-anak pa kayo. Di sana, yung tatay, ipinutok na lang sa labas. O kaya tinapo na lang sa banyo, kaysa naman pinahirapan yung anak nyong babae sa kamay ni Kibolok, na hayok. Hindi kayo daraan. Daraan muna kayo sa akin bago kayo pumunta ng langit. Tapos sabi pa, sige, may angel of kamatayan pag hindi kayo sumunod. Tapos sasabihin, mga virgin kayo, blessed virgin, gago. Ang tanong, baka hindi lang si Kibolok ang gumamit sa mga yan. Hayop yan, kulto yung mga yan. Kailangan mabigyan ng agarang support ang mga biktima, lalo ng protection at legal assistance. Kayo, Gabriela, kayo yan. Kila Hontiveros, kayo, no? Diyan nyo gamitin yung pondo ninyo. Brosas said Kiboloy must face the fullest extent of the law for the crimes he has committed against women and children. Dapat mabulok sa kulungan si Kibolok. Hindi lang mabulok, bitayin nyo. Yun din siya dapat bigyan ng special treatment na kadalasang ginagawa sa mga mayayaman at may kapit sa gobyerno. Tama. At the same time, Brosas called for investigation and prosecution those who aided Kibolok to escape arrest, including si Prime Minister ni Baal. Duterte's role as Kiboloy's special spiritual advisor and his potential ban shielding him from justice must be scrutinized, especially given Duterte's recent appointment as administrator of COGIC. We cannot allow this culture of impunity and fear to persist. No one should be above the law, and the cries for justice from these young girls must be heard and acted upon without delay. Oo. Okay? Ito pa, ang sabi naman ni Bungalon, GMA, over half of witnesses versus Kibolok now in witness protection program. Ay ingatan nyo po yan. Malakas po ang galamay ng demonyo. Malakas ang power ng pera. Di ba? Biruin nyo.
Yang Kojic nga nag-o-offer ng 20 million kung sino makakapagsabi sa kanila kung sino yung nag-offer ng 10 million reward kay Kibuloy. Milyon ang kwarta niyan, kung hindi milyon, bilyon. Ha? More than half of the witnesses against Kojic leader Kibuloy are already in the Justice Department Witness Protection Program, sabi ni Bungalon. O ayan. Ako, Bicol Party List lawmaker Jim Bungalon, the designated budget sponsor of the DOJ's proposed 37.7 billion budget for 2025 during the House plenary deliberation, provided the information in response to a query from House Assistant Minority Leader and Party List Brosas. With regard to the victim of Apollo Quiboloy, more than half of the victims are already in the Witness Protection Program and more will be considered under this program. Correct. Didagdagan nyo yung Witness Protection Program budget. The DOJ has filed 2 counts of child abuse and 1 count of qualified human trafficking charges against Quiboloy so far. O tama naman yan. Ayos yan. Brosas asked if it would be better to prosecute Quiboloy in the US. Wag! Diyan muna sa Pilipinas. So that the trial will be insulated from influential people who are defending Quiboloy. Wag muna. Pakita nyo gumagana ang justice system dyan. Huwag niyong hayaang may mga influential people na makialam sa kanila. Pag may mga nakikialam, kasuhan nyo kaagad. Ito lang ang concern ni Brosas. Because certain people are concerned if justice can be served here if there are powerful figures backing him right now. So it appears that attaining justice is more feasible in the US because he has also been indicted there. Oh. Okay? With charges also pending here, does this mean that he will have to face charges here first and held accountable in the US later? Will that be right? Oh, sagot ni Bungalon. Speaking for the DOJ, said the Philippine authorities will comply with the extradition treaty once the government submits such request. Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, earlier said that Quiboloy's extradition was inevitable. Mangyayari at mangyayari. Definitely, being a party to this extradition treaty, we will comply with the extradition request if there is any. O ano ang sabi lang nung ni abogado ni Quiboloy, si Turon na sinungaling, ang kliyente niya ay inosente. O nga naman, innocent until proven guilty in the court of law. O di antayin natin pumunta siya sa korte. Ha? Okay? Ngayon, pakita ko lang sa inyo mga kababayan itong quote card ng Impact Leadership tungkol po dyan sa extradition. Ayan po. Oh. Ayon po sa DOJ, baka lumabas na ang extradition request mula sa US para kay Quiboloy. Kung i-extradite si Quiboloy ngayon, paano ang cases niya sa Pilipinas? Matitenga pa ba ito? O, ayan. With respect to the extradition issue, we will finish first all the cases filed with the local courts of our country before we can proceed with the extradition. For the record, there's no official request from the US government with respect to the extradition. So, the Philippine government will act on it once the official request will be received. Tapos I think ito yung pinalo up ni ni Brosas na kung maaari dito na lang sa US kasi naiimpluwensyahan. Tanga na lang ang magpapa-impluwensya, lalo na ang prosecutor, lalo na ang judge. Kung ganon, tanggalin nyo yung judge, kasuhan nyo rin, di ba? O eto pa, ito yung matindi na natagpuan nila na meron palang mga angel of kamatayan si Quiboloy. After daw na walang hiyain nila yung mga minor, yung mga kababaihan, sinasabihan sa kanila, pag hindi ka sumunod at ikaw ay nagsalita, ikaw ay hahanapin ng angel ng kamatayan. O ayan, nag-imbestiga ngayon ng PMP. Anong nasabi? GMA News. Quiboloy's angel of death, private army identified. Private army pala ng kupal. Kita nyo yan? Spiritual leader ninyo, may private army. O pag may private army, may mga armas. Ay nako. Ang tanongin ninyo, may nategi ba na mga nirape niya? Ha? Some possible members of Pastor Quiboloy, alleged private army or angels of death had been identified. Ay! Tinatawag lang nilang angel of kamatayan. Yung pala, private army ang kupal. PMP spokesperson Colonel Jim Fajardo said police, si PRO, nako, ito na naman si General Torre, told her they already have names of the suspected members of the group. Ay, tinatrabaho na pala ni General Torre. Rockstar na naman si General Torre dito. Lalong maaasar. May initial na silang pangalan na maaring membro nitong sinasabi ng Angels of Death na ginagamit para takutin,
At satan itong nagdi-divulge ng mga secrets nila nung nangyari doon sa loob ng Kojic building. Well, private army in the sense that they are taking orders from Kibolok. Definitely, kasi sila nga ang ginagamit para panakot dito sa mga batang ito. Ayun. Ano lang ang sabi ni Torion na naman? Hindi daw totoo yun. Sabi ni Torion, anong hindi totoo sa'yo? Ano ba talagang totoo sa'yo, Torion? Ako hindi na ako talaga naniniwala kay Torion kasi lahat po ng lumalabas sa bibig ni Torion ay pawang mga kasinungalingan. Napatunayan na po yan, Torion. Number 1 kang sinungaling. Sabi lang ni Torion, that is not true. I hope the public will not believe this latest attack against Kibolok. If this is true, then this private army will have to really been unleashed during the 16th day. Hindi kayo na-unleash. Kasi takot kayo. Takot din yung private army ni Kibolok, na mategi, na maging dinuguan. Wag na po, wag na, Oy, kala mo Torion, di ako maniwala. Maniwala po kayo mga kababayan. Maniwala po kayo sa kapulisan na yung angel of kamatayan nila ay mga private army ni Kibolok. Wag kayo naniniwala kay Torion, sinungaling po yan. Sinungaling. Ano pang sabi ng PMP? Fajardo said PMP is investigating if the army reservists and militia who are allegedly serving as bodyguards of Quiboloy are part of the Angels of Death. According to Fajardo, the PMP will now work on the cancellation of gun licenses of the Angels of Death members. Yan yung initial namin gagawin ngayon na we will be requesting the Firearms Exclusive Office for the revocation ng kanilang lisensya at firearm registration. Diba? Ito pa ang sabi tungkol sa medical issues ni Kibolok kasi gusto niya pumunta sa Memorial Veterans sa Davao City Hospital. Meanwhile, the PMP said the medical assessment of Quiboloy for his appeal for hospital arrest in Davao City has been completed. Yung medical assessment po, isusumiti po natin yan sa korte and we will just be waiting for the court to rule kung dapat ba siyang ma-hospital arrest o mananatili siya sa custody ng PMP o relieve siya sa Pasig City Jail. Pasig City Jail pala, hindi pala sa Davao. Yari ka. Wag niyo pong anuhin yan. Wag niyo pong aprubahan. Kayo naman, wag niyo aprubahan para lalong magngit-ngit. Yun pala mga kababayan. Yung Angels of Kamatayan nila ay private army pala. May mga baril. Pero sabi ni Torion, wala po yan. Kasi kung may private army si Kibolok, nakipagbakbakan na yan sa pulis noon. Di nakipagbakbakan sana para malaman naman natin, para may mga pagkain ng mga uod. Meron yan. Natakot lang sila, mga kababayan. Takot yan. Nininiwala kay Torion. Sinungaling yan. Sinabi niyang nakaalis na si Kibuloy sakay ng Innova. Doon nahuli sa Kojic. Hindi ko po sasabing surrender, nahuli. Marami na namang maaasar sa akin. Ito pa mga kababayan. Nag-aaral daw ng Bible si Kibulok. Akala ko ba tapos na siya mag-aral ng Bible? Ano po sabi sa ABS-CBN? ABS-CBN. Kiboloy, studying Bible while in detention. Nag-study pala ng Bible. Anong Biblia ba pinag-aaralan mo? Bible of Satan? Bagay ka dun, Kibulok. Ito po mga kababayan ang sabi dito. A lawyer of Pastor Apollo Quiboloy visited this client on Saturday sa PMP Custodial Center sa Camp Crame. Yung si Attorney Mark Tolentino, remember this guy, yung sa SM na, yung binokya-bokya dyan ni Mix Nograles. Described their meeting as Bible study naman pala. Ikaw naman dyan, ABS-CBN, studying Bible. Iba naman yun. Bible study, nag-ano lang sila. Nagbabasa lang ng Biblia yan. Sabi, Pastor, ano ba yung dapat dito? Wala naman nakalagay na palmolive ba? Meron, sabi ni Kibuloy. Ano yun? Spices nga, expensive spices. Ay, iba po yung Kibuloy. Perfume yun. UD Parfum, yung palmolive mo, kolon-kolon lang yun, Focusing on spiritual discussion rather than legal matter. Baskin ano pang spiritual mo, wala na, Kibolok. Tolentino noted that Quiboloy, who is reportedly bored and isolated after his 4 accused was transferred. Bored pa daw siya. Anong gusto mo sa bilangguan, yung tulad kay Dilima? O tawagin mo si Dilima, magsasasayaw sa'yo. Ang gusto pa, may gusto pa siyang gawin, ha? Nag-Bible study po kami doon.
We were talking about the Word of God. O, ano na pag-aralan nyo? Sige, care to share nga. Nagpapasalamat po ako kay Pastor Kibuloy for the opportunity na one-on-one kaming dalawa. Uy, nag-one-on-one sila. We talk about the Bible, yung mga spiritual, mga teaching sa Bible, yun lang ginagawa natin ngayon. Niwala naman ako sa iyo. When asked about the ongoing hearings and new allegations against him, refrain from commenting, saying he is barred from discussing legal proceedings. Okay, sige. Ito maganda mga kababayan ha. Bakit niya nasabing bored daw si Kibuloy? Ito nakita ko lang ha. Salamat po sa nag-upload nito ha. Ito po. Panoorin natin. Ang sabi diyan, kawawa naman si Pastor Kibuloy. Walang music, walang social media. Ito po. Sila lang mag-isa maiwan dito. So it's not only about the situation, mainit. He is already 74, 75 years old, so init. Kahit music, walang music. Kahit social media. Imagine kung wala kayong social media. Tingnan lahat dito. Ano maramdaman ninyo? So walang social media, walang TV. Kahit music man lang na religious songs. Bawal. So tapos yan ang mag-isa. At least may kausap man lang. At least kasi yung kulungan nila, pag ganun lang, mga ilang square meter, mga 6 or 7 square meter. At least pwede silang magsigawan, marinig yung boses ng kabila. Paano kung sila lang mag-isa doon? So yun ang epekto. So it is traumatic or May chance po ba sa let's see, ano? May chances ba? So yun po mga kababayan, no? Traumatic daw. Traumatic. Matanda na daw si Kibuloy, 74 years old. Wala akong pakialam. Wala daw siyang kasama doon. E di mag-alaan na ano ka na lang dyan. Magnilay-nilay ka na lang. No, baka totoo nang maging son of God ka. Malay mo, biglang mag-open yung bilangguan mo, di ba? Para kang sila Paul. Oh, saka si Barnabas ba yun? Kasama niya. Tao si Timothy o whatever. Di ba? Ayaw mo nun, you have a peace of mind. It is so quiet. You can talk to God. Di ba? Hingi ka ng tawad. Sabi mo, oh Father in heaven, I am so lonely in here. Care to talk to me? Ganon. Sabi nung attorney niya, na traumatic daw. Walang music, walang social media, wala daw makausap. Bilanggo nga eh. Kung gusto mo, dalhin nyo sa National Bilibid, yung bagong Kingdom of Kojic. Yung Muntinlupa. Mabuti pa pala yung 5 na ang reward lang ay 1 million, nag-uusap-usap na sila. Si Kibuloy. Yung naririnig niya, pati yung pag-utot ng langgam. Tangin na. Ang gusto may music daw. Meron naman siyang Bible. Di magbasa siya doon para lalo siyang, malay mo, maawa ang Diyos sa kanya. Sige na nga. Laya ka na. Buksan ko na yung gate mo dyan. Mag-alapol ka na. And the doors are prison. Open. Wide open. Basahin yun. Nandyan yata yan sa Acts or Romans. Di ba kay Bulok, malay mo? Umawit ka ng mga Christian song. Tulad ng Goodness of God, di ba? Sasabihin mo lang. Ipagsigawan mo para malay mo, meron ka pang ma-convert sa mga guards mo, di ba? Kanta ka ng I love you, Lord. Di ba? Goodness of God yun. For your mercy never failed me in all my days. I've been held in your hands. Di ba? Ang gandang awit niyan. Di ba, Elora? From the moment that I wake up, until I lay my head, I will sing on the goodness of God. Di ba, Kibuloy? Ang ganda nun, dapat tinuro mo kay yon, kay Tolentino. In all my life, you had been faithful. In all my life, you had been so good. Malay mo, narinig ng mga guards mo.
Baka bigla na lang umawit sa'yo. Ang gandang awitin yan, Miyu. Pakinggan ninyo. Mabibless kayo dyan. Di ba? Ang iksing kanta lang yan, pero powerful. O di kaya, yung kanta ni Don Moen. Thank you, Lord. Ganon, di ba? Kaysa nagre-reklamo ka, walang music dun. Matanda na ako, walang social media. Ay, tanga. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.